Kumpiyansa ang chairman ng House Committee on Revision of Laws na agarang maipapasa ang delikadesa bills na kasalukuyang dinidinig sa komite. Ayon kay Committee Chairman Rizal 2nd District Representative Emigdio Tanwatco III, bagamat nalalapit na ang break ng Kongreso, pero sisikapin nilang matapos sa komite ang 10 panukalang delikadesa bill. Kung papayagan ng ni Speaker Bo GD, magsasagawa sila ng pagdinig sa komite kahit nakabreak ang Kongreso. Ang delikadesa bill ay naglalayon na malabanan ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Ito ay nakapaloob sa priority ng administrasyon at nakahanay sa talaan ng LEDAC. Sa ilalim ng 10 House Bill na inihain ni na Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, Representative Agatha Agay Cruz, Eric Olivares, Miguel Luis Villapuerte, Audrey K. Subiri, Bernadette Escudero, Charis Ann Hernandez at Eric Goyap, kabilang din sina Representative Chino Miguel Almario at Representative John Attorney J.P. Pajernos. Ididiskwalipika ang mga kamag-anak ng mga public officials hanggang sa 4th degree ng consanguinity o affinity ay hindi pwedeng kumuha ng mga kontrata sa gobyerno at maaaring mapatawan ng parusa. Sa panayam ng The Observer News kay Representative Dino Tanwatco, sinabi nito na ang gusto nila ay magkaroon ng isang registry ng mga nangongontrata. Kasi ang gusto po namin ay magkaroon ng isang registry ng lahat ng mga nangongontrata. Kumbaga isang repository na lahat po ng contractor ang sumali sa procurement ay dadaan sa listahan na parang albalist para ma-check po ng iba't ibang ahensya. So kumbaga, ang pinagkaisa naman sa komite ay depende sa jurisdiction. Inihalimbawa pa nito ang isang mayor na kung mayroong kamag-anak na kontraktor hanggang sa ika-4 na consanguinity o affinity ay hindi pwedeng mangontrata sa jurisdiction ng nasabing mayor. Paglilinaw ng kongresista na pwede namang sumali sa bidding sa ibang bayan o ibang probinsya upang maiwasan ang paggamit ng impluensya. Ang pinagkaisahan po depende sa jurisdiction. Kunyari, ako mayor, kapag-anak ko po kayo, hindi ka pwedeng sumali sa akin kung within the 4th civil degree. Pero pwede sumali sa ibang probinsya. Pwede sa ibang bayan. Kasi wala ka ng conflict of interest. Ang conflict of interest pa yun sa akin. Pero kunyari, sa ibang lalawigan, sa ibang region, wala ka naman ano. Para hindi naman unfair dun sa nangungontrata. Pwede ka rin makasali. Kasi kung talagang gawin natin blanket authority, ay wala na siguro sasali sa Pabaguhin din ng panukala ang kasabihan na the cheaper, the better o mas mura, mas madaling makakakuha ng kontrata. Pangalawa, tinatanggal na rin natin yung paniwala natin na the cheaper, the better. Kumbaga, basta mas mura, dapat yan ang manalo. Tinatanggal na po natin yan. Kasi hindi automatic na kung ikaw ang lowest bidder, panalo eh. Na ikaw may kakayahan. Dapat ang dinitin dyan, price at saka quality. Kumbaga, mababa ang presyo mo at saka meron kang kakayahan. Kasi, sabi natin, mababa ang presyo mo, wala kang kakayahan. Kawawa naman yung proyekto. Yung quality ng project, masasabi. Titiyakin naman ng panukala na ang kontrata ay ibabatay sa presyo, kalidad at kakayahan ng kontraktor na mag-implement ng proyekto. At titiyakin din na walang conflict of interest. Yung kakayahan, yung track record, at saka walang conflict of interest. Kasi dyan nagkakagulo-gulo eh. Kapag may kamag-anak, nakita naman po natin sa nakaraan na control, Mismong result na may kontrata. Dabi lumalabas na may conflict of interest. Sa ating po inahay. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.